each strength yung isang pares na lineup. For OMG, more pick-off. And for Aurora, more team fight. Oo, tsaka yung split push potential din talaga ng Ng Omega, no? scope, yeah. So, lason na lason talaga ang composition ng side ng Omega. Meanwhile, for Aurora Gaming, 100% Welcome to Mobile going back to the Legends. roots of Ube ang kanilang gagawin with that Paramis and of course, the Hydos as well. Let's enter game number 3, the final game of Omega versus Aurora. Ang bawi nito ay sa week 6 na. Sino kaya ang makakakuha ng puntos dito? Medyo matagal-tagal pa nga antayin if ever man. Pero let's see kasi katulad yung sinabi natin na more on prolong yung mga pwedeng team fights para sa Aurora. Omega pwede yung mga biglaan kasi may ejector. Mga Yeah. pitas-pitas. Kaya nga kailangan na proper layering of skills. Ang aga ng aggression na pinapakita sa atin ni Andoryu. And similar to what happened in game number 1 and 2, yung mabilis talaga na pag-ikot ng mid yung very crucial. Oo, tsaka tingnan mo, ang aga na naman pumasok Yeah. ng Omega. Super Yoshi! Sabi mo kasi yung super aga yung kailangan nila. Kaya super Oy! aga na kay Wow! Super Aga. What a save here from Okir. At na-highlight na naman yung mga deadly grass na gano'n na magagaling sa Vexana. The escape artist does it again. Pero this time around, kinailangan ng tulong ni Okir. Kamuntikan talaga siya doon. Gapiso na lang ang buhay. Sumakto pa yung shield ng ejector state. Parang ano talaga yun, no? Mapapatawag ka sa dapat, lahat ng dapat mong tawagin para lang mabuhay ka. Kasi sobrang crucial nun, napakas na siya ng flicker. So kung hindi pa siya mabuhay, sobrang lugi. Oo, saka high-risk taker talaga siya sa mga Sobrang ganung lalim galaw. niya. Oo, Super Yoshi, parang may agimat. Hindi na mamatay kahit 50 na lang ang buhay. At again, niligtas siya ni Okir doon. No? Si Okir yung agimat niya. Pero dahil doon ay wala na siyang flicker dito sa pinakauna nating turtle fight. Medyo malaking bagay yon if you're a roamer. Yeah, by the way, maganda yung ginawa dito ng OMG na nag-clear si Luis sa mid. Ibig sabihin, mas mabilis silang mauuna sa Turtle. Level 4 na din sila. Si Super Yoshi, pwede niya i-clear yung XP kung gusto niya. Wow! Oh, akaso flicker, pasok na nga lang din. Nandun yung onward and then shared batter play. Ay, hindi foresee It's yung going to be way. a first blood na nga lang din na makukuha. Pero at the same time, di sila Wow! magtatagalan. Si Demon Kite pa ang makakakuha ng unang turtle. Sign of the Pogi yon, Demon Kite. 3 dash para makatakas. Tapos may retring kasabay. Hindi na siya nakatingin sa Lord. Uy, what a play mula kay Demon Kite. Okay. Alam mo, I think naging parang beneficial yun sa side ng Aurora. Akala ko malulugi sila dun sa team fight ngayon kasi hindi pa level 4 si Yue, wala pa siyang Netherrealm. But maaga nilang na-pick off si Andoryu, which meant na sobrang daling i-secure for Demon Kite nung first turtle ng laban. Oo, kakaiba din kasi talaga no yung timing na kailangan mong makuha for Demon Kite and yung nagawa na rin ng Omega na grabe yung pag-commit. Kumbaga nag-flicker na ginawa na ang lahat para makakuha ng isa. And that's why Aurora taking the lead, 500 gold lead pa lamang. Oh, Yoshi! Kaso ito na nga lang din, ready agad ang magiging sagot ng Sport Omega. Hahabol dito sila Demon Kite. Talaga naman pinupuksa ang mga members dito ng Sport Omega. Grabe rin naman talaga ang mga tao Oriente. Damay-damay dun si Andoryu at Ukir. Binuhay pa ng Revitalize ni Rene J. Wow. Grabe yung ganung pagbabad ni Demon Kite, knowing fully well na nag-fully proc Tumama. yung kanyang ulti, yun yung magiging maganda kapag joy ka. Oh, pero makakatakas pa rin naman dito si Demon Kite. And the cycle na ay for extra measure. Tapos maglalakad pabalik ng gold lane si Jome. So this might just mean na makakuha pa ng additional gold yung Granger. But that was a Dominic nice Kite. attempt. Yeah. Maganda naman yung ginawa doon ni Jome. Maaabutan pa rin niya ang kanyang wave. Pero i-intercept ni Rene J. Oh, ang ganda Wow. nung ginagawa nila 1/4 dito. na lang. And of course, nakikita natin kahit Super Yoshi, medyo tricky na pumasok sa part na yon. Yeah, kasi right now, nagkaroon ng 200 gold dun si Dominic Kite from farming that energy plate. So right now, lamang talaga siya in terms of gold against Big J. At nakikita natin yan, no? Dahil 1,000 na nga ang lamang Yeah. ng Aurora Gaming as the second turtle of the game spawns. Mauunang pumuesto ang Aurora Gaming at mukhang magbubush control lamang dito ang Omega. May chance naman pumalag pero hindi hata alam ng Aurora na napakalayo pa ng mga miyembro ng Omega dito. Pero as much as possible, nagre-risk control dito si Rene J. Makikita niya rin naman si Super Yoshi na naghahanap ngayon ng target. Ganda But ng instead, zone. sila ngayon ang mazozone out. Hanggang ganun lang naging reverse pathway kung kaya naman magiging enough ang kanilang zone and box out to remove Super Yoshi. Oo, saktong-sakto, no? Mukhang alam na ng Aurora Gaming na sapat na nga ang kanilang bawas para lumaban sa early game ng Omega. Grabe yung ginawa ni dun, ni Rene J. Nakatayo siya dun sa diagonal. Sige, subukan niyang pumasok.
Tapos hindi na sila nakapasok kasi ang daming mga brusko na tao na nandun na nakatayo. Yeah. While si Doming kahit ay nandun, nagpapakawala ng bala. At sakto, no, mukhang makukuha pa niya yung, yung gold crab na yon. Kaya naman siya ang ating BPI gold leader. Papasok dito ng 5 minutes. Let's check out the Infinix in-game equipment. Saan nga ba napunta yung pera na nakuha niya? Looking at the Granger, 2 Skypiercer. item power spike na. Ang bilis agad. And this means na pwede na siyang sumama sa team fight kagaya ng ginawa kanina ni Big J. Na 10 minutes in, meron ng 50 stacks sa Skypiercer. So, pinilit nilang Ang mas sakit niyo. umagap. So, papasok na naman dito yung paldoming era. Correct. Kasi maagap at maaga rin siya ngayon na makakapag-rotate kasama nila Yue. Oo, at wag natin kakalimutan at mamaliitin na nandito pa rin naman yung Lason factor ng Omega. You have a Joehead, you have a Moskov. Ang daming displacement din na meron ang side ng Omega. Kung may masyadong lumalim for Aurora MLBB, ay pwedeng may mangyaring masama at pwedeng magkaroon ng isang possible turnaround. So kailangan pa rin maging maingat if you're Aurora Gaming, especially no, na nandito pa lang tayo sa punto na 3,000 Maaga pa pa. lang Oo. yung kanilang lead. Tingin ko din sobrang nag-iba yung dynamics ng OMG kasi kanina minimirror nila yung ginagawa ng Rora but now gusto nilang i-capitalize yung Moskov, yung existence ng Moskov. Kaya nga si Joma yung nakasplit kasi kaya niyang i-cast yung kanyang arrow of destruction para makaabot sa kung saan man mangyayari yung susunod na teamfight. At iba ata yung balak ng Aurora dito, no? Ipupush ata nila yung bottom lane pero sakto mag-rotate na agad for the last third of the game. Edward sisilip pero walang makikita sa loob ng push. Joe magpapakita na and here comes the vision coming in from the Death Sonata. Doon ako nadadayaan sa Death Sonata, men. Masakit na nga, may vision pa yun. Yeah. Tsaka ang ganda ng pag-cloud over lagi ni Yue for the additional assistance kung meron mamagiin. Speak of in, nandito na nga lang din tayo sa loob ng Turtle Pit. Sinisimula ni Doming kahit nag-aantay sila kung sakali mang may lalalim. Kaso doon sa may Ayan pinakalikod na nga. ng una ng ngalan din mga pagdabog kay Wow! Edward. Destruction in from Job. Taking out the turtle from the hands of Aurora. Distraction mula sa Omega, tapos distraction naman mula kay Joe. Steals away the turtle. Napakagandang pag-agaw pero lamang pa rin naman yung Aurora Gaming. Parang binigyan na lang niya ng bonus ang Omega. Grabe yung ginawa niya kasi kanina muntikan niya manakaw yung purple buff ni DK. Oo. Pero ngayon ang nanakaw na niya Nanakaw. officially ay yung turtle. So ibig sabihin for OMG, yun yung breather na kailangan nilang makuha. And by the time comes na mag-power spike na sila, that's the time for them to go up. Ang lupit nito, no? Medyo vision lang pala yung kailangan niya para tumira ng dress doon sa may bandang ibaba. Tsaka At grabe rin tuloy yan. yung split push niya eh. Tsaka kung vision lang din, may mga blind spot kasi sa vision. At yun yung kinakapitalize Ayan ni na Joe. siya. O, diba? Sa may Ayan, kabilang tingnan lane. natin ang ating replay. Paano nga ba nanakaw ni Omega ang turtle na yon mula sa may bandang ibaba? Ay hindi siya kita. Tapos binato yung Spear of Destruction, pumutok kay Doming. Ayun. Tapos nag-AOE doon sa turtle. I think nabitawan ng maaga ng kanyang team yung vision sa Lord. Oo. So inano talaga yun, tansya na parang okay, ganito pa kadami yung health. And with that, again, kagaya na nabanggit natin, very magkaiba yung ginagawa ng parehas nating kupunan. But the moment na makisama itong si Big J, I think that's when the entire clash will make sense for Smart Omega. Close game pa rin ang ating natutunghayan. 2,000 lamang ng Aurora Gaming. Hindi pa nga tayo nakakakita ng mga Faramis Ultimates. Wala pa tayo nakikita ng NetherRealm team fight. Ganun pa yung lalim ng pwedeng gawin ng Aurora Gaming. Sariwa pa yung Sariwa pa. Wala pang NetherRealm na nababato dito. Kumbaga, mga bago pa, brand new pa yung mga kits na dala-dala dito for Yes. Aurora. Even for Smart Omega, di ba? Uy, pero medyo tricky ito ah. Si Joe nakaramdam. Heightened yung alert nila dito kasi hindi nila nakikita sa mapa yung Aurora. Nako, medyo delikado talaga ang pwesto dito ni Jome. Pero mukhang magkakaroon naman siya ng espasyo na magpakita muli. At ayan na nga, nakita na siya sa may bandang ibaba. Sisimula ng Omega ang Lord. At nagpapatunog na nga sila ng objective. Pero papatunogin lamang nila ata alis din. Split push muna ata ang call para dito kay Jome. Ang ganda nung ginawa nila doon kasi na-force na magpakita agad ang Aurora at ngayon nakikita na nila 4-on-5 yung pwede nga maging clash dito. Conceal play, Trakal Super Yoshi and Luis kaso medyo napupuruan. Naunahan sila Sakit. dito. Flicker out, Renegade with a glorious pathway. Nag-zone out ng mga members doon ng Smart Omega pero not for Ayun now. na! Jom, hindi pwede yung ginagawa mo kanina. Nagalit na si Doming Kite.
securing a double kill. Pagpasok niya, tapos na yung party eh. Oo. May Netherrealm na. Parang na-foresee ng Rora na gagawin ulit yun ni Jom. And with that, dahil alam nila na may possibility na gawin, na delay din ng very slight yung pag-take ng Lord. The moment na kumagat na yung Spear of Destruction tsaka nila binurst down. Medyo nabigla lang ako na pinasok pa din yun ni Jom kahit nagbawasan na sila ng isa. Oh, yun yung tapang part na siguro yun. Yeah. Pero lahat naman nata ng gold laners at some point meron kang ego na kaya mong i-outplay ang lahat. Pero medyo nahirapan siya dahil apat na rin kasi yun eh. Lima na rin natang miyembro mula sa Aurora. Lumubo na nga kanilang gold lead. A 6K gold lead at meron pang Lord sa baba. Mahirap to para sa Barangay. At the very least, first Lord lang naman to. So at most, inhibitor 1-2, inhibitor turrets, pati yung outer turret sa mid yung pababagsak dito sa kamay ng Omega. So kailangan lang nila na magkaroon ng sistematikong pagdepensa. Uy! Pero ngayon, sistematiko rin kasi yung opensa para sa Aurora. Naglapit ng Curse Pathway kahit massive at si Renege okay lang. Kasi ang pinaka-goal pa rin naman nila dito is actually makapitalize na sarado yung mga miyembro dito ng bagong barangay. Nag-flicker na patakas si Super Yoshi. So for Aurora, that's going to be a win. Oo, Nakalan din. kahit papano, no, at least nabawasan nila yung inhibitor turret. Pero doon Yeah. ako nagtataka, Auntie, no, ang Saan? lupit pala ng wave clear ng Omega. Yeah, mabilis dahil dun sa pagbanda ng mga sibat coming from Joe, but also dahil doon sa splash damage na nagmumula doon sa passive ng isang Vexana. At mo pa yung fact na isang combo ng German suplex pati onward, yun na, cleared Tama na agad naman. lahat ng Oo. minions. Makikita nga natin sa ating replay kung ano nga ba at paano nga ba nakadepensa ang side ng Omega. Hindi, yung Lord pala ang ating makikita kung saan si Luis ay napurgaan ng maaga at pumasok si Jom. Ito na yung big mistake na napitas siya ng 5. I think parang nagkaroon lang na miscommunication or something na parang abak na muna tayo. Kaya lang for Jom, inassume siguro niya na kaya niya pang lumaban. Kasi I think nandun naman na siya sa point na meron na siyang 3 core items or at least 4. Kasi 12 minutes in na rin naman tayo sa laban. Oo, nakakabigla din yun yung mga Moskov na papasok ng naka-max tax. Ayan Yung na nga, tatlo. napakasakit po niyan. So, feeling ko isang ganun pa. Pero may kasama siya. That would have been a team fight for Perfect. Omega. Pero yan na nga ay sumasakit na at lumalaki pa ang gold lead ng Aurora Gaming. Kaya naman habang tumatagal itong laro na to, mukhang pupuso sa split push ang Smart Omega. At doon naman somehow tinitignan ng Aurora, nag-advanced thinking din sila. Nandiyan yung advanced reading na baka meron nga nagtatago dito. So might as well check every brush na nadadaanan talaga nila. Oo, disiplina din kasi yun eh. Especially if you're playing the Granger, pwede kang bumato lang ng Death Sonata sa bawat checkpoint na madadaanan mo. Madali lang. Oo. Siguro ano din, kasi larong-laro sa kanila yung brushes kanina nung Luis sila. So alam nila kung ano yung dapat gawin. Oo, pero ito yung dapat nilang gawin Grabe. talaga. Pumuro na naman ang isa. At yung Lord ay makukuha pa rin naman dito ng Aurora. And for this round, hindi naman papasok at lalalim si Big J. Oo, tumama na naman. Maganda ang angulo. Nakakatakot, no? Kumbaga, laging tumatama yung mga Spear of Destruction dito ni Jom. Sadyang medyo mahirap lang talaga gawin yun. No? Didikit sa basket pero hindi laging pasok sa goal. In Aurora Gaming with a 7K gold lead, na natin ang ating Infinix in-game equipment. Sino ba yung kailangan nating matahan if we're looking at Aurora MLBB? Granger lang talaga. Actually, malaki na din yung damage output na meron si Demon Kite. 1 item left bago makapag-lock. Tapos ngayon ay si Doming Kite, ang ating Kite Brothers, ay nagpapakitang gilas talaga. So now, dapat ang magiging matter ay kung sino yung makakapag-kite ng kalaban while dishing out damage. This is the second Lord of the game. Ibig sabihin, ito ay dumadamba na. Correct. And this might just mean na makalapit lang itong Lord na to ay basag na agad yung bandang ibaba. Kaya naman ibibigay na ata ito ng Smart Omega. Mid lane ng puntirya ng Aurora Gaming. Op, Nagamit ayan na na rin ang Glorious Pathway. At naglatag na nga lang din agad dito ang members ng Aurora ng ganong klase na carpet. Just so nakita nila kung may kakagat, may lalalim ba for the side of Smart Omega. Pero mukhang si Renege ang lalalim ng konti. Sumilip lang kung kamusta nga ba ang Sakit ng vicinity Rhapsody. dito ng barangay. Apakasakit ng mga bala na nanggagaling dito kay Doming Kite kung kaya tinatry na Smart Omega imbes sila para i-juggle ito. Anti-def ata ang jutsu ng Omega. Pero tumama Ay, naman yung mga uy. tentacles ni Oo. Edward. Super Yoshi, low HP. At wala na nga yung mga Mega Minions. Clear speed is real para sa Omega. Vexana, Edith, may Jom ka pa. Actually, tapos i-add mo pa ng yung fact na
a Jawhead can clear a lane also pretty well. So yung pinapakita ngayon ng OMG ay ito yung strength na meron, yung lineup na meron sila. Kaso Pero nakita, nagkaroon sila ng vision dito kay Super Yoshi. Dominkai with a mega kill. Sakto yung Papasukin Netherren. pa! Papasok pa, My gosh! magka-dive in pa. At dadabog ng konti dito si Edward. Andun yung suplex sa magkagaling kay Luis. Kaso nga lang yung damage is too much to handle. Okay. As members of Aurora will take down 3 members. Teka lang! Pero si Joe, Na. Big J will get a big W with a double kill. 3-4-2 ang palitan natin. May Spear of Destruction pa pero mukhang hindi na niya iaasim pa. Nice defense mula sa Omega. Nakakuha pa ng 2 kills pero 8K pa rin ang gold. Demon Kite and Demon Dominkai nandito pa rin. Okay, the Kite Brothers are in. And they want to tore down that last inhibitor. They're Tumama! sabay patataas na nakikipag-outplayan dito. Si Jom kay Dominkai may immortality daw na mapabro. No way! Kaso nga lang, No aabot way! yung pinakahuling si Bat at si Jom ay Ah! abante at si Yume din ay tatanggalin. Grabe rin naman yung offense ang ganun. Big J with the big play. Paano nga ba nangyari yun? Ang ganda na pagkakakonekta ng kanyang Spear of Destruction and from then on, it was pure micro. Wow. Pindutan, malala, basic skills, lahat na yata na pwedeng pindutin. Kukomment ko din naman si Domen kasi naging maganda yung pag-transition niya from Wind of Nature to Immortality, di ba? Hindi lang enough talaga. Pero absolute cinema kasi ngayon, ang bilis na conversion ng Smart Omega. Eyeing on to the sides ng Lord at si Okay. Edward, pati sila Renegade ngayon ay tinatry yung best sila si Demon kahit na medyo ma-ejector pero sumayawan si Edward na makakasecure ng Lord. But at what cost? Yung buhay niya ang kanyang magiging kapalit. Sulit ata yun para sa Aurora. Yeah. The sacrificial play from Legend Zero. Lalo na ngayon, magsuspawn na yung Lord and lugi in terms of lane management ng OMG kasi wala na silang natitirang turrets sa top. Gapiso na lang isa. Yung Pobius pa yung nakakuha. What a play coming in from Aurora Gaming. Kailangan na naman dumepensa ng Omega. Kung makadepensa pa sila dito, ito na ata yung turnaround na hinihintay ng barangay. Pero kung tatapusin na ng Aurora, isang puntos na naman na mawawala sa kamay ng Smart Omega. Here comes the Lord Push. Paano ito dedepensahan ng barangay? Okay, ganito kalapit na nga lang din ang Aurora for that win. Pero ayaw ibigay ito basta-basta na Smart Omega. Napakasakit ng mga death zone natin na nagagaling dito kay Dominkai. But at the expense naman of Smart Omega, natunaw at nakadepensa Bilis. sila doon sa Lord na yon. Mukhang long game to Chantel Ay, 17 minutes in. Hinihintay pa rin natin. Saan ba nakaupo si Chantel? Asan ba yun? Nawala kasi dito eh. Okay lang yan. Umabot na tayo sa punto na hindi na nagmamatter yung gold lead men. Malapit na eh. Kapag, kasi ang mahirap na dito, mahaba na yung death timers. So, kapag nag-lead up to the objectives, which is 90 seconds pa naman, yun yung pinaka magiging crucial setting up for this third Lord na to paglabas. So, ito na yung evolved Lord. Oo, teka lang mukhang gusto na tapusin ng Omega to. Okay, may starter na nga lang din ng Spirit of Destruction pero hindi pa naman mapapasok agad si Jom. Pero sabi ko nga lang, Ay! ayun, pumasok tapos napatay lang din naman. Ang mga death zone natin kumukonekta. Ay! Naging double kill pa nga lang dahil si Uker ay wala nang tatakbuhan pa dahil ibabaw na siya doon ng Aurora. 2 members left to defend for their base. May nakaangat pa minion way dito sa may bandang taas. Kaliwat kanan ng tingin para dito sa Sabuano Pride pati sa bangungot. Pero tila ba sila yung binabangungot dahil papasok ang Aurora at tatapusin na nga ba Walang itong minion? series na ito dahil Ino? make sure nila na iwa-wipe out pa nila ang bagong barangay. Aurora Gaming with the win! May sinubukan ng Smart Omega with that potential final play. Pero final play talaga ang nangyari doon with the comeback coming in from Aurora Gaming. Takes the series, takes another point, remains undefeated. Wipe out pa din ang ginawa ng Aurora kahit mumuntik-muntik na silang mabaliktad ng mabaliktad kasi baliktaran ang naging tema noong larong